King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1157. Scarlet Sun Rays. Agad na dumating si Zhao Feng kung saan naroon ang True God Skyfire. Nandito rin ang First Elder. Bakit gusto akong makita ni Patriarch? Agad na tanong ni Zhao Feng. Nagpadala sa kanya ng mensahe ang True God Skyfire sa sandaling bumalik siya sa Blazing Fire Golden Ship Race. Mula rito, nakita niya na ang True God Skyfire ay binibigyang pansin siya. Partikular niyang hinintay ang kanyang pagbabalik, kaya malamang na may ilang mahalagang isyo na gustong kausapin ng True God Skyfire kay Zhao Feng. Ano ang tingin ni Little Friend Zhao sa Exchange Spiritual Hall? Sa gilid, ipinakita ng First Elder ang isang mahinang ngiti at nagsalita. Exchange Spiritual Hall. Tumigil sandali si Zhao Feng. Akala niya ay alam ni First Elder ang tungkol sa pag-alis niya sa Blazing Fire Golden Ship Race para sa Exchange Spiritual Hall. Gayunpaman, masasabi niyang sikat na lugar ang Exchange Spiritual Hall, kaya marahil hindi alam ni First Elder kung ano ang nangyari. Iilan lamang sa mga lugar sa malawak na Ancient Desolate Realm of Gods ang patas. Kahit na ang mga eksperto na nag-iisang gumagala o ang mga umiiwas sa mga kaaway ay paminsan-minsan ay papasok sa Exchange Spiritual Hall. Dapat malaman ni Little Friend Zhao na ang controller ng pinakamalapit na Exchange Spiritual Hall ay ang Blue-Eyed Ice Wolf Race, tama ba? Nagpatuloy ang First Elder. Siyempre. Karamihan sa mga bantay sa paligid ng Exchange Spiritual Hall ay mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race. Paanong hindi ito malalaman ni Zhao Feng? Higit pa rito, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race na kasama sa auction ay sinubukan siyang patayin pagkatapos. Hindi ito malilimutan ni Zhao Feng ng ganoon kadali. Kapag nagkaroon ng sapat na lakas si Zhao Feng sa hinaharap, tuturuan niya ng leksyon ang Blue-Eyed Ice Wolf Race. Sa katotohanan, ang controller ng Exchange Spiritual Hall ay hindi nakatakda. Ang isang kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall ay ginaganap isang beses bawat milenyo upang matukoy kung sino ang susunod na magsusupol. May isang taon pa bago ang susunod na kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall. Nagsalita ang True God Skyfire sa sandaling ito. Akala niya ay naisip na ni Zhao Feng kung ano ang kanyang layunin pagkatapos magsalita ng napakaraming elder, ngunit may pabaya pa rin si Zhao Feng, kaya nagsalita siya. Tumigil sandali si Zhao Feng. Talagang wala siyang narinig na anumang kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall. Kaya gusto ni Patriarch na kumatawan ako sa Blazing Fire Golden Ship Race at lumaban para sa Exchange Spiritual Hall. Nalaman kaagad ni Zhao Feng kung ano ang ibig sabihin ng True God Skyfire at First Elder. Gayunpaman, nabigla si Zhao Feng sa gana sa Blazing Fire Golden Ship Race. Isa sila sa pinakamahina na 4-star powers sa Skyfeather Island, pero balak nilang kumain ng ganoon kalaking piraso ng karne. Tama iyan. Isang nakakahiyang ngiti ang ibinigay ng True God Skyfire. Nagdududa siya kung si Zhao Feng ay talagang mula sa Ancient Desolate Realm of Gods o hindi niya alam ang tungkol dito. Nakapunta na si Little Friend Zhao sa Exchange Spiritual Hall at dapat malaman kung magkano ang kikitain ng isang lugar na tulad nito sa loob ng 1,000 taon. Bukod pa rito, kung ang Blazing Fire Golden Ship Race ang makokontrol sa Exchange Spiritual Hall, ang Little Friend Zhao ay magkakaroon ng ilang espesyal na karapatan. Ang True God Skyfire ay agad na nag-alok ng mga benepisyo. Higit pa rito, ang sinumang kalahok sa kompetisyon ay kailangang maging demigod o mas mahina. Dapat ay walang problema ang Little Friend Zhao. Nagsalita ang First Elder sa sandaling ito at tinukso si Zhao Feng kasama ang True God Skyfire. Ang lahat ng puwersa sa Skyfeather Island ay 4-star powers, kaya ang mga eksperto sa True God ay ang pinakamataas na eksperto ng bawat puwersa. Kung ang True Gods ay nakipaglaban para sa Exchange Spiritual Hall at malubha silang nasugatan o namatay, maaaring maging sanhi ito ng 4-star power sa likod nila na mahulog sa panganib. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng maraming away sa pagitan ng iba't ibang puwersa ng Skyfeather Island, kaya kapag ang isang partikular na lahi ay dahado, malamang na may kaaway na umatake. Sa makatuwid, itinakda ng Skyfeather Island ang panuntunan na ang mga nasa ilalim ng True Gods lamang ang maaaring lumahok sa paglaban para sa Exchange Spiritual Hall. Walang limitasyon sa edad. Mula sa pananaw ng True God Skyfire,
ang lakas ni Zhao Feng ay karaniwang walang kapantay laban sa sino mang hindi pa True God. Bukod kay Shi Fang, ang disipulo ng Sky Feather Island Lord, wala na siyang kalaban-laban. Walang magiging problema kung sakupin niya ang isang Exchange Spiritual Hall. Napaka-interesado ako sa Exchange Spiritual Hall at maaaring sumang-ayon sa iyong kahilingan, ngunit bumagal ang tono ni Zhao Feng, na nagpapataas ng puso ng True God Skyfire at First Elder sa kanilang buong puso. Gusto ko ng 60% ng tubo na nabuo ng Exchange Spiritual Hall. Ang mga salita ni Zhao Feng ay halos nagpatalon sa True God Skyfire mula sa kanyang upuan. Gusto ni Zhao Feng ng 60% ng kita. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay isang napakalaking 4-star power, ngunit makakakuha lang sila ng 40% habang ang isang tao ay nakakuha ng 60%. Nililigawan sila ni Zhao Feng. Ang First Elder ay tumayo na nataranta at tumingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Hindi niya inaasahan na si Zhao Feng ay magkakaroon ng mga nakakatakot na termino. Siyempre, ang 60% na ito ay hindi lamang kabayaran para sa pagkuha ng Exchange Spiritual Hall. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay naging malamig habang siya ay nagpatuloy, at ang mga ekspresyon ng True God Skyfire at First Elder ay bumalik sa normal. Malinaw na alam nila ang ibig sabihin ni Zhao Feng. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay mayroon lamang isang True God. Kahit na nakuha nila ang Exchange Spiritual Hall, wala silang lakas na protektahan ito ng mag-isa at magdudulot lamang sila ng kapahamakan sa kanilang sarili. Halimbawa, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race na nasa ika-4 na ranggo sa lahat ng puwersa sa Sky Feather Island ay may 3 eksperto sa True God. Napakadali para sa kanila na sirain ang Blazing Fire Golden Ship Race. Gayunpaman, ang lakas ni Zhao Feng ay malamang na umabot sa antas ng isang Rank 1 True God. Hanggat tumulong si Zhao Feng, nangangahulugan ito na ang Blazing Fire Golden Ship Race ay magkakaroon ng 2 True God level battle powers. Ito ay magtutulak sa kanila sa nangungunang 10 puwersa sa loob ng Sky Feather Island at takutin ang iba pang puwersa. Sa totoo lang, naisip na rin ito ng True God Skyfire at ng First Elder o kung hindi ay sasabihin nila kay Zhao Feng ang tungkol sa isyong ito bago nila makita ang kanyang lakas. Hindi nila inaasahan na malalaman ni Zhao Feng ang lahat ng napakalinaw sa murang edad. Maaari akong sumang-ayon sa kahilingan ni Little Friend Zhao, ngunit hindi makakalimutan ni Little Friend Zhao ang tungkol sa Blazing Fire Golden Ship Race pagkatapos mong makapasok sa Heavenly Divine Realm. Ang True God Skyfire ay nag-alinlangan sandali bago pumayag. Mula sa kanyang pananaw, si Zhao Feng ay mayroon ng isang divine body at dapat na makakapasok sa Heavenly Divine Realm anumang oras, ngunit sinadya niyang pinipigilan ang kanyang cultivation upang maging isang mas mataas na ranggo na Diyos sa kanyang tagumpay. Kapag naging demigod si Zhao Feng, makakamit niya ang isang maluwalhating titulo, ang Quasi-God. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay may isang antas ng walang katulad na mga kababalaghan. Kapag naabot nila ang antas ng demigod, maaari silang makapasok sa Heavenly Divine Realm na may 100% kumpiyansa, ngunit pinigilan nila ang kanilang cultivation at pinatibay ang kanilang pundasyon upang maging isang mas mataas na ranggo na Diyos. Ang mga walang katulad na prodigy na ito ay mayroon ng kapangyarihang labanan ng isang Rank 1, Rank 2, o kahit Rank 3 True God noong sila ay isang demigod. Hindi angkop na tawagin silang mga demigod sa puntong iyon, kaya tinawag silang mga quasi-gods. Mula sa pananaw ng True God Skyfire, kapag naging demigod si Zhao Feng, tiyak na makukuha niya ang titulong quasi-god. Halatang gusto niyang makaakit ng ganitong henyo. Kapag nakapasok na si Zhao Feng sa Heavenly Divine Realm, maaari na siyang direktang maging Rank 2 God. Mabuti yan. Kailangan lang sabihin sa akin ni Patriarch kung kailan ang laban para sa Exchange Spiritual Hall. Agad na umalis si Zhao Feng matapos makitang sumang-ayon ang True God Skyfire. Dahil ang lahat ng lumahok sa paglaban para sa Exchange Spiritual Hall ay mababa sa antas ng True God, ang isyong ito ay hindi nagbigay ng hamon kay Zhao Feng. Noong ang True God Tianfa ay bumaba sa Continent Zone at pinigilan ang kanyang cultivation, nakipaglaban siya sa halos 20 demigod at ilang dosenang Sacred Kings ng mag-isa. Siya ay lubhang kabayanihan at mabangis.
Kahit na ang mga eksperto sa Ancient Desolate Realm of Gods ay mas malakas kaysa sa mga eksperto ng Continent Zone, magiging napakadali para kay Zhao Feng na harapin ang 7 o 8 demigod gamit ang kanyang rank 1 True God na lakas. Hindi tatanggihan ni Zhao Feng ang isang alok na nagbigay sa kanya ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at walang anumang panganib. Agad na pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa pagkatapos bumalik sa kanyang bulwagan. Narinig ni Zhao Feng ang ibang tao na nag-uusap tungkol sa Wild Ancient Secret Dimension sa St. Pearl Tower, at ito ang nagpasiklab sa kanyang kalooban na maging mas malakas. Walang sino man sa Skyfeather Island ang may karapatang pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Tanging ang Golden Jade Race sa Blue Ocean Bay ang may karapatang gawin ito. Sa labas ng mundo, mayroong 4.5 bituin na puwersa, pinakamataas na kapangyarihang 4 na bituin, at maging ang maalamat na 5-star power. Makikita ko lang ang view ng buong Ancient Desolate Realm of Gods kapag naging malakas na ako. Ang titig ni Zhao Feng ay napakatigas at mapagpasyahan. Ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay tumaas at naging dalisay. Whoosh! 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 Ang malalaking halaga ng mga mapagkukunan na naglalaman ng elemento ng Earth, Wind, at Lightning ay lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Kasabay nito, multitask at nilinang ni Zhao Feng ang Divine Formang Technique, ang Wind Lightning Raging Finger, ang Golden Kun Sacred Lightning Body, at pinalakas din ang kanyang Ancient Blood Devil Sun Bloodline. Isang araw, biglang naging magulo ang Earth of Wind Lightning sa paligid ni Zhao Feng, at tumaas ang aura na nagmumula sa katawan ni Zhao Feng. Ito ang senyales na nagpapakita na ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay nakalusot sa peak stages ng ika-9 na antas. Ito ay palaging isang maliit na bottleneck na pumipigil kay Zhao Feng. Logically speaking, nang ang Earth of Wind Lightning ay umabot sa peak stages, ang cultivation ni Zhao Feng ay dapat na umabot din sa peak stages ng Mystic Light Realm, ngunit ngayon, nagawa ni Zhao Feng na hayaang makalusot ang Earth of Wind Lightning habang pinipigilan ang kanyang cultivation. Hindi tumigil si Zhao Feng matapos malagpasan ang maliit na bottleneck na ito. Kumuha siya ng higit pang mga mapagkukunan upang ipagpatuloy ang paglinang sa Earth of Wind Lightning. Makalipas ang isang buwan, muling lumakas ang Earth of Wind Lightning ni Zhao Feng sa tulong ng maraming mapagkukunan. Ngayon na ang Earth of Wind Lightning ay umabot na sa peak stages at ang pundasyon ni Zhao Feng ay napakatibay, malapit na siyang makalusot sa ika-10 antas, ang Metal of Wind Lightning. Gayunpaman, nakatuon lang si Zhao Feng sa pagpapalakas ng kanyang pundasyon upang makalusot siya upang maging isang mas mataas na ranggo na Diyos sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit gumugol siya ng napakaraming mapagkukunan upang linangin ang Earth of Wind Lightning. Isang araw, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng True God Skyfire, at nagulat siya. Mabilis siyang naglabas ng message token at nagpadala ng mensahe bago lumipad palabas. Naging pula ang langit sa di kalayuan. Parang nagninangas ang langit. Isang naglalagablab na pulang ilaw na may kakilakilabot na init ang bumagsak sa Blazing Fire Golden Ship Race. Ang pinuno ay nakasuot ng iskarlata na apoy at nagradiated ng isang nakamamanghang iskarlata na liwanag. Para siyang araw, at nakuha niya ang atensyon ng lahat. Skyfire, lumabas ka dito. Ang matanda na ito ay umungal habang ang alon ng mainit na hangin ay humampas patungo sa Blazing Fire Golden Ship Race na para bang matutunaw nito ang lahat. Sa sandaling ito, ang True God Skyfire at ang 5 Elder ay lumabas. Ho! Ikanaway ng True God Skyfire ang kanyang kamay, at pinatay ng isang iskarlate gintong apoy ang apoy ng matanda. True God Sunflame, ano ang kahulugan nito? Ang True God Skyfire ay tumingin sa True God Sunflame na may pangit na ekspresyon. Ang True God Sunflame ay ang patriarch ng Scarlet Sun Race. Pinangunahan niya ang kanyang sarili, isa pang True God expert, at ang karamihan sa kanilang mataas na echelon sa Blazing Fire Golden Ship Race. Ang Scarlet Sun Race ay isa sa nangungunang 10 pinakamalakas na 4-star powers sa Skyfeather Island, at hindi sila isang bagay na maaaring labanan ng Blazing Fire Golden Ship Race. True God Skyfire, ibigay mo si Zhao Feng kung hindi ay walang katapusan ito. Ang mga mata ng True God Sunflame ay malamig, at siya ay may bastos na ekspresyon. Hindi niya inilagay ang True God Skyfire sa kanyang mga mata.
Naniniwala siya na malalaman ng maliit na Blazing Fire Golden Ship Race kung ano ang makakabuti para sa kanila at masunuring ibibigay ang taong iyon na nagngangalang Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1158. Force Back. Senior Zhao. Nagulat ang mga ekspresyon ng Blazing Fire Golden Ship Race. Hindi nila inaasahan na ang Scarlet Sun Race ay dumating para kay Zhao Feng. Zhao Feng. Nagsalubong ang kilay ni True God Skyfire. Ang tanging lugar na pinuntahan ni Zhao Feng kamakailan ay ang Exchange Spiritual Hall. Nangangahulugan ito na malamang na nasaktan ni Zhao Feng ang Scarlet Sun Race sa Exchange Spiritual Hall. Noong nakaraan, maaaring ibinigay ng True God Skyfire si Zhao Feng dahil sa pressure ng Scarlet Sun Race. Pagkatapos ng lahat, ang Scarlet Sun Race ay isang malakas na 4-star power sa Skyfeather Island, at ang Blazing Fire Golden Ship Race ay isa sa pinakamahina. Sa isang head-on clash, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay magiging isang malaking kawalan. Gayunpaman, pumayag si Zhao Feng sa kahilingan ng True God Skyfire na lumahok sa laban para sa Exchange Spiritual Hall. Kapag naibigay na nila si Zhao Feng, mawawalan ng pagkakataong umangat ang Blazing Fire Golden Ship Race. Malamang na manatili sila sa ibabang antas ng Skyfeather Island magpakailanman. Patriarch, hindi namin alam kung anong mga makasalanang gawain ang ginawa nitong si Zhao Feng. Ibigay na lang natin siya. Doon lang tayo makakaiwas sa sakuna. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Second Elder si Liu Han habang kinakausap niya ang Patriarch. Patriarch, mangyaring ilagay muna ang Blazing Fire Golden Ship Race. Pumayag din si Third Elder. Ibigay mo siya. Sa tabi ng True God Sunflame ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naiinip na umimik. Ang taong ito ay True God Giant Flame, isang taong nakalusot sa nakalipas na ilang libong taon. Ito ay dahil sa kanyang hitsura kaya ang Scarlet Sun Race ay nakapag-improve mula sa isang mababang ranggo na 4-star power hanggang sa isang panggitnang ranggo na 4-star na kapangyarihan. Si Zhao Feng ang iginagalang na panauhin ng aking lahi. Kung ibibigay ko siya ngayon, paano ako titingnan ng iba sa Skyfeather Island? Isang matalim na liwanag ang bumungad sa mga mata ni True God Skyfire habang tumataas ang kanyang aura. Nagulat ang upper echelon ng Scarlet Sun Race sa kalangitan na nakatingin pababa sa Blazing Fire Golden Ship Race. Malinaw na walang sino man sa kanila ang umaasa na ang True God Skyfire ay bababa. Patriarch, si Zhao Feng ay isang tagalabas lamang. Paanong wala kang pakialam sa kaligtasan ng Blazing Fire Golden Ship Race dahil sa kanya? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Second Elder si Liu Han habang napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Tumahimik ka. Ang True God Skyfire ay umungal kay si Liu Han. Pinag-isipan niya itong mabuti bago ginawa ang desisyong ito. Hanggat si Zhao Feng ay may lakas ng isang rank 1 True God, makakaligtas sila sa panganib na ito. Kapag kinuha na nila ang Exchange Spiritual Palace, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay mabilis na mapapalawak. Ginampanan din ni Zhao Feng ang mahalagang bahagi kung mababantayan nila ang Exchange Spiritual Hall. Ang True God Skyfire ay itinaya ang lahat kay Zhao Feng. Kung ito ay gagana, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay tataas. Kung ito ay nabigo, sila ay umabot sa punto ng walang pagbabalik. Mabuti, isang tao mula sa Blazing Fire Golden Ship Race ang pumatay sa Second Elder ng Scarlet Sun Race, si Chen Yuhai. Ngayon, hahayaan kong makita ninyong lahat ang galit ng Scarlet Sun Race. Ang iskarlata na apoy sa paligid ng True God Sunflame ay bumaril sa hangin at naglabas ng walang limitasyong init. Hinahanap mo ba ako? Isang boses ang biglang tumunog nang magsisimula na ang labanan. Whoosh! Isang madilim na dilaw na kidlat ang agad na lumitaw sa tabi ng True God Skyfire. Mayroon ding isang kulay pilak na kulay abo na pusa sa balikat ng taong ito. Zhao Feng. Galit na tumingin kay Zhao Feng ang True God Sunflame. Napakabilis ng paglalakbay ng balita sa Exchange Spiritual Hall, kaya napakadaling makilala ang mga katangian ni Zhao Feng. Ang Second Elder, Third Elder, at ilang iba pa sa Blazing Fire Golden Ship Race ay nagpahayag din ng galit na mga ekspresyon. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nahaharap lamang sa ganoong panganib dahil kay Zhao Feng, ngunit dahil ayaw ibigay ng kanilang Patriarch si Zhao Feng,
hindi sila ng ahas na gumawa ng anuman. Zhao Feng, ang Scarlet Sun Race ay may 2 rank 1 True Gods. Sabi ng True God Skyfire nang makita niyang dumating si Zhao Feng. Ang kanyang kahulugan ay napakalinaw. Hanggat nagawa ni Zhao Feng na pigilan ang isa sa mga True God, ang labanang ito ay kasing ganda ng panalo. Pagkatapos ng lahat, ang True God Sunflame ay dumating dito kasama lamang ang isang bahagi ng kanilang mga clansmen, at ito ang pangunahing punong tanggapan ng Blazing Fire Golden Ship Race, kaya ang Blazing Fire Golden Ship Race ay may kalamangan sa mga numero. 2 rank 1 True Gods lang. Walang dapat ipag-alala. Siniyasat ni Zhao Feng ang Scarlet Sun Race at mahinang ngumiti. Nanginginig ang puso ng lahat ng eksperto mula sa magkabilang lahi. 2 rank 1 True Gods lang. Walang dapat ipag-alala. Kung sinabi ito ng isang rank 2 True God, walang masama dito, ngunit isang tao sa huling yugto ng Mystic Light Realm ang nagsabi nito. Marami sa Blazing Fire Golden Ship Race ang gustong tumawa, ngunit hindi nila magawa dahil nahaharap sila sa napakalaking panganib. Natigilan ang True God Skyfire at First Elder, at pareho silang ngumiti. Malinaw, umaasa sila na si Zhao Feng ay hindi matatakot sa 2 rank 1 True Gods, ngunit hindi ba ito ay medyo sobra na? Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng upper echelon ng Scarlet Sun Race ay may sobrang pangit na ekspresyon. Ayon sa Intel, si Chen Yuhai ay pinatay ng walang anumang pagtutol, at siya ay isang demigod. Nangangahulugan ito na talagang napakalakas ni Zhao Feng. Naitago kaya niya ang kanyang cultivation. Hula ng True God Sunflame sa kanyang puso. Ang taong ito sa huling yugto ng Mystic Light Realm ay napakalmado kahit na nahaharap sa napakalaking panganib. Ito ay nagpabagabag sa True God Sunflame. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang True God na nabuhay ng daan-daang libong taon, at hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Zhao Feng, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, sumama ka sa amin. Ang True God Giant Flame ay umungal sa sandaling ito. Tingnan ko kung may kakayahan kang gawin ako. Nagpakita si Zhao Feng ng mapangasar na tingin. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw sa balikat ni Zhao Feng ay humarap din sa True God Giant Flame para ipakita ang panghahamak nito. Ikaw. Magaling. Ngayon, papatayin kita ng personal. Ang apoy sa paligid ng katawan ng True God Giant Flame ay agad na tumaas at nagpainit sa lupa. Gusto ko ring masaksihan ang lakas ng isang rank 1 True God. Ang gininto ang puting kidlat ay kumislap sa paligid ng katawan ni Zhao Feng habang ang kanyang figure ay tumangkad, at siya ay umabant na parang isang metal na bundok ng kidlat. Ang iba pang miyembro ng dalawang lahi ay hindi gumagalaw. Nagsimulang mag-isip ang Second Elder at Third Elder. Kung si Zhao Feng ay tinapos ng True God Giant Flame, ang problema ay malulutas. Gustong gamitin ng True God Skyfire at First Elder ang pagkakataong ito para makita ang totoong lakas ni Zhao Feng. Ang brat na ito ay nangangahas na lumaban sa True God Giant Flame. Huminto ang True God Scarlet Flame. Walang saysay na ang isang napakahuling yugto ng Mystic Light Realm ay nangahas na lumaban sa isang rank 1 True God. Scorching Flame Ignition. Sacred Lightning Dominating Punch. Nagsalpukan ng isang naglalagablab na pulang ilaw at isang bola ng madilim na kidlat. Boom! Isang pagsabog ang tumunog sa langit at lupa habang ang apoy, lupa, at kidlat ay tumakas palabas. Agad na pinaikot ng True God Skyfire ang kanyang divine power para harangin ang natitirang kapangyarihan sa pag-abot sa Blazing Fire Golden Ship Race. Whoosh! 2 figure ang bumaril mula sa gitna ng pagsabog. Divine Body. Nagulat si True God Giant Flame. Ang isang medyo late stage na Mystic Light Realm ay mayroong divine body ng isang rank 1 True God. Higit pa rito, nilinang din ni Zhao Feng ang isang napakalalim na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan, na nagbibigay sa kanya ng malakas na depensa. Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay naglalaman din ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Kahit na ang True God Giant Flame ay isang rank 1 True God, hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Sa kabilang panig, naramdaman ni Zhao Feng ang matinding kirot sa kanyang dibdib nang magsimulang pumasok ang iskarlata na apoy sa kanyang katawan at nasusunog. Ang bloodline ng Scarlet Sun Race ay nagpapahintulot sa amin na magpadala ng kakaibang nakakalason na apoy sa katawan ng kalaban.
Tumawa ng malamig ang True God Giant Flame. Sa palitan ngayon lang, napagtanto niya na si Zhao Fang ay walang bloodline ng 10,000 ancient races. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang isang sinaunang bloodline ay isang simbolo ng katayuan. Kung ang isa ay may kakilakilabot na bloodline, maaaring maaga pa sila ng pinakamataas na 4-star powers o kahit na 5-star powers. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw ang pulang ilaw sa paligid ni Zhao Fang. Boom! Si Zhao Fang ay natabunan ng isang pulang salamin na parang apoy. Ang aura ng bloodline na ito ay sobrang magulo at mabangis dahil agad nitong nilalamon ang nakakalason na apoy. Nag-evolve ang bloodline ng Ancient Blood Devil Son ni Zhao Fang pagkatapos gumamit ng napakaraming mahalagang mapagkukunan at bloodline. Hindi ito mas mahina kaysa sa bloodline ng Scarlet Sun na nirerango sa 8,000 ng 10,000 ancient races. Ano? Nagulat si True God Giant Flame. Wala siyang naramdaman na anumang bloodline mula sa katawan ni Zhao Fang kanina, ngunit ngayon, isang malakas na bloodline ang lumitaw sa paligid niya. Mukhang hindi ito sinaunang bloodline, ngunit ang lakas nito ay talagang mas malakas kaysa sa bloodline ng Scarlet Sun. Isang divine body at kakaibang bloodline. Ang lakas ng labanan ng taong ito ay malamang nakapantay ng True God Giant Flame. Sinuri ng True God Sun Flame batay sa nangyari sa huling ilang segundo. Nangangahulugan ito na ang Blazing Fire Golden Ship Race ay karaniwang mayroong 2 rank 1 True God Expert. Kung nagsimula sila ng digmaan ngayon, magreresulta ito sa matinding pinsala sa magkabilang panig. Hindi ko akalain na nagtatago pa pala ng bloodline si Zhao Fang. Nagulat si True God Skyfire. Hindi lahat ng nasa Ancient Desolate Realm of Gods ay may sinaunang bloodline. Kahit na ang ilan ay walang mga sinaunang bloodline, ginamit nila ang kanilang sariling pagsisikap upang linangin hanggang sa tuktok. May isang nilalang na tulad nito 100 milyong taon na ang nakalilipas. Wala siyang anumang bloodline, ngunit siya ay bumangon na parang meteor, natalo ang lahat ng mga kahangahangang tao sa bawat zone, at sa wakas ay naging isang divine king sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga angkan ng magkabilang lahi ay napuno ng hindi paniniwala. Ang isang late stage na Mystic Light Realm ay nagawang lumaban sa isang rank 1 True God. Paano ito naging posible? Hayaan mong masaksihan ko ang lakas ng fire bloodline mo. Bagamat alam na ngayon ng True God Giant Flame ang tunay na lakas ni Zhao Fang, interesado pa rin siya sa kakaibang bloodline ni Zhao Fang. At saka, hindi niya ginamit ang buong kapangyarihan niya sa palitan kanina. Sa pagkakataong ito, dudurugin niya si Zhao Fang at babawiin ang kanyang mukha. Boom! Nagsimulang bumulaga ang apoy sa paligid ng True God Giant Flame at nagliwanag ng iskarlata na liwanag. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo. Napaawang ang bibig ni Zhao Fang. Weng! Ang hintuturo ni Zhao Fang ay naglabas ng bahagi ng Ice Imperial Spear Seal, at pinagsama niya ang Ancient Blood Devil Sun bloodline dito. Scarlet Sun Divine Fire. Wind Lightning Raging Finger. Ang dalawang iskarlata na figure ay nagsalubong na parang 2 araw. Sa pagkakataong ito, lumipad ang isa sa mga iskarlata na figure, na nag-iwan ng bakas ng apoy sa kanyang likuran. Iyon ay, maraming madugong butas ang makikita sa dibdib ng True God Giant Flame, at bumulwak ang dugo mula sa kanila. Giant Flame. Tumawag ang True God Sun Flame. Gumamit ang Giant Flame ng Divine Technique ngayon lang pero dahado pa rin. Nagulat ito sa Sun Flame. Ikaw ay napakalakas. Walang masama kung patayin mo si Chen Yuhai. Tara na. Agad na sinabi ng True God Sun Flame at umalis sa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race kasama ang True God Giant Flame at ang iba pa. Ang lakas ay ang lahat sa Ancient Desolate Realm of Gods, at ang lakas na ipinakita ni Zhao Fang ay hindi mas mahina kaysa sa isang rank 1 True God. Ngayong ang Blazing Fire Golden Ship Race ay may 2 eksperto na may kapangyarihang labanan ng isang rank 1 True God, ang Scarlet Sun Race ay hindi na maglalakas loob na makipaglaban sa kanila. Lahat mula sa Blazing Fire Golden Ship Race ay nagulat nang umalis ang Scarlet Sun Race. Hindi maalis sa isipan nila ang napakagandang eksenang nakita nila. Nagawa ni Senior Zhao na saktan ang True God Giant Flame mula sa Scarlet Sun Race. Patriarch, kung wala nang iba pa, aalis na ako. Bati ni Zhao Fang bago mawala.
Ang Earth of Wind Lightning ni Zhao Feng at ang kanyang Ancient Blood Devil Sun bloodline ay gumawa ng maraming pagpapahusay kamakailan, ngunit ang True God Giant Flame ay itinuturing na isang bagong True God, kaya walang dapat ipagmalaki sa pagkakasugat sa kanya. Magiging masaya lang si Zhao Feng kung masasaktan niya ng husto ang isang matandang True God tulad ng True God Sun Flame. Bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Ang True God Skyfire ay umungal at ginaisang ang lahat. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nagsimulang dahan-daang bumalik sa normal. Walang sino man sa kanila ang nag-isip na ang Scarlet Sun Race na dumating ng napakabangis ay aalis ng ganoon lang. Nadama ng lahat mula sa Blazing Fire Golden Ship Race na ang karera ay unti-unting tumataas, at ang lahat ay tila nagsimula nang dumating si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1159. Metal of Wind Lightning. Si Zhao Feng ay nagsimulang mag-cultivate muli matapos pilitin ang Scarlet Sun Race. Sa kanyang kasalukuyang lakas, isinantabi ang Blue Ocean Bay at ang 18 zone ng Ancient Desolate Realm of Gods, hindi man lang siya makagala sa Skyfeather Island ng malaya. Sa tulong ng napakalaking mapagkukunan, nalampasan ni Zhao Feng ang maliit na bottleneck sa Earth of Wind Lightning at patuloy na bumubuti. May mga palatandaan ng paglusot sa susunod na antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique. Marami pa ring mapagkukunan ng Earth Elemental. Mas mainam kung i-absorb ko silang lahat, pagkatapos ay makapasok sa ikasampung antas, ang Metal of Wind Lightning. Patuloy na pinigilan ni Zhao Feng ang kanyang kultibasyon habang sumisip-sip siya ng mga mapagkukunan sa sobrang galit. Nakagawa na siya ng napakaraming paghahanda para sa Earth of Wind Lightning, kaya may mga natira pa rin siya kahit na malapit na siyang makalusot. Tungkol sa isa pang isyo, ang paglaban ng Sacred Lightning Body ni Zhao Feng laban sa God Tribulation Lightning ay napakalakas dahil palagi niya itong ginagamit upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body sa loob ng ilang panahon ngayon. Maaari pa itong mag-imbak ng God Tribulation Lightning. Maaari ring direktang ik-anel ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa Lightning God Crystal papunta sa kanyang Sacred Lightning Body. Kung gagawin niya iyon, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay hindi na magiging isang defensive method lamang at sa halip ay magagamit din ito para sa opensa. Dahil ang Lightning God Crystal ay naglalaman ng napakaraming God Tribulation Lightning, hindi ito nagawang duplicate ni Zhao Feng, kaya naghanda siyang sumipsip ng higit pang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning at ay duplicate na lang ito mamaya. Baka maghintay na lang din siya hanggang sa lumakas ang soul intent niya. Sa puntong iyon, maiimbak ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning magpakailanman. Bagamat hindi niya maduplicate ang Lightning God Crystal, dapat walang problema sa pagdoble sa Misty Spatial World. Isang araw, inilipat ni Zhao Feng ang lahat ng mapagkukunan at buhay na bagay sa loob ng Misty Spatial World sa isa pang interspatial na dimensyon. Ang interspatial na dimensyon na ito ay kinuha mula kay Chen Yuhai. Ang marka nito ay hindi masama. Ito ay malapit sa antas ng isang substandard god item, at maaari rin itong mag-imbak ng mga buhay na bagay. Pagkatapos ay inilagay ni Zhao Feng ang Misty Spatial World sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at sinimulang duplicate ito. Binalak ni Zhao Feng na bigyan sina Zhao Wang at Zhao Wan ng tig-iisa para makaalis sila at makapunta sa ibang mga lugar. Gusto rin ni Zhao Feng ng isa para sa backup, kaya nangangahulugan ito na kailangan niya ng kabuoang 3 pang Misty Spatial World. Ang pagdoble ng isang substandard god item ay napakahirap at nangangailangan ng maraming oras, kaya ginugol ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang oras sa pag-iisa. Sa labas ng mundo, nagsimulang maging mas masikip ang Skyfeather Island habang lumilipat ang mga tao sa Exchange Spiritual Hall. Nagtataka ako kung aling mga race ang makokontrol sa Exchange Spiritual Hall sa oras na ito. Narinig ko na ang isa sa mga henyo ng Green Feather Race ay nakakuha ng mana ng isang True God ng nagkataon at ngayon ay napakalakas. Ang galing ng Short Tooth Race, si Seng Yu, ay maaari nang makipagpalitan ng ilang suntok sa isang rank 1 True God. Pinag-usapan ng mga eksperto ng iba't ibang lahi sa St. Pearl Tower kung sino ang inaakala nilang mananalo habang kumakain sila ng masasarap na pagkain. Brother Zhang, sabihin sa amin ang tungkol sa mga kahangahangang lahi ng Scarlet Sun Race. Tanong ng isang kabataang kumakain kasama ang isang lalaking maitim na pula ang balat.
Ang Scarlet Sun Race ay isang malakas na 4-star force na nireranggo sa nangungunang 10 ng Sky Feather Island. Kahit na ang kanilang mga kahangahangang tao ay maaaring hindi kasing lakas ng nangungunang 5 puwersa, dapat pa rin silang maging napakalakas. Ang Scarlet Sun Race ay hindi sasali sa laban para sa Exchange Spiritual Hall. Awkward na sabi ni Brother Zhang. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng mukha nang sabihin niya ito sa harap ng lahat, ngunit hindi talaga sasali ang Scarlet Sun Race sa laban para sa Exchange Spiritual Hall sa pagkakataong ito. Brother Zhang, may dahilan ba kung bakit? Nagtatakang tanong ng kaibigan na kasama niya sa inuman. Ang mga nakapaligid na mga customer ay lahat din nakikiusyoso. Ang mga kababalaghan ng Scarlet Sun Race ay hindi kasing lakas ng dati. Napabuntong hininga si Brother Zhang at sinabing, "Siyempre, hindi talaga ito ang kaso." Ang Scarlet Sun Race ay aktwal na nagsanay ng isang grupo ng mga henyo at pinili ang pinakamalakas sa kanila para sa kompetisyon, ngunit sumuko sila sa Exchange Spiritual Hall pagkatapos nilang salakayin ang Blazing Fire Golden Ship Race kalahating taon na ang nakalipas. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang kabataang nagngangalang Zhao Feng. Nasa huling yugto pa lamang siya ng Mystic Light Realm, ngunit nasugatan niya ng husto ang True God Giant Flame. Dahil sa lakas na iyon, nawalan ng tiwala ang mga kababalaghan ng lahi. Naroon din si Brother Zhang, nasaksihan ito ng sarili niyang mga mata. Pagkatapos ng kaganapang iyon, ang mga miyembro ng upper echelon ng Scarlet Sun Race ay nakatitiyak na ang pinakamalapit na Exchange Spiritual Hall ay mahuhulog sa mga kamay ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi naglalaban ang Scarlet Sun Race at ang Blazing Fire Golden Ship Race. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang True God Giant Flame ay nasugatan ng hindi kilalang tao mula nang isara ng Scarlet Sun Race ang lahat ng impormasyon. Masasabi ng lahat sa loob ng St. Pearl Tower na ang taong ito mula sa Scarlet Sun Race ay hindi gustong sabihin sa kanila ang totoo. Kahit na curious sila kung ano ang tunay na dahilan, hindi nagtagal ay naakit ang kanilang atensyon ng ibang mga paksa. Sa loob ng isang madilim na palasyong gawa sa yelo sa isang ipinagbabawal na lugar ng Exchange Spiritual Hall. Patriarch, ano ang dapat nating gawin ngayon para sa kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall? Masyadong nakakatakot ang Zhao Feng na iyon. Pinatay niya ang demigod at ang 2 peak stage na Mystic Light Realm expert na ipinadala namin. Malamang, ang Scarlet Sun Race ay sumalakay sa Blazing Fire Golden Ship Race ngunit bumalik nang hindi man lang lumaban. Siguradong dahil iyon kay Zhao Feng. Marami sa mga miyembro ng upper echelon ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ang labis na nag-aalala. Sa partikular, ang isang matanda na may asol na mata ay may nag-aalalang ekspresyon. Ang taong ito ay ang elder na nagtukoy ng halaga ng mga bagay na ibinenta ni Zhao Feng sa auction. Dahil sa kanyang kamangmangan at hindi tamang pagtatansya ng lakas ni Zhao Feng, ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nakasakit kay Zhao Feng. Kung nagawa nilang maakit si Zhao Feng bago magsimula ang kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall, kung gayon ay wala na talagang problema, ngunit ngayon. Hahaha, hindi mo kailangang mag-alala. Tumawa ang isang masamang elder na nakasuot ng asol na yelo. Agad namang nagulat ang mga miyembro ng upper echelon. Ang patriarka ba ay may ilang espesyal na pamamaraan? Labas. Tumawa ng masama ang nakaasol na nakasuot na elder, at agad na lumitaw sa tabi niya ang isang figurang nagniningning ng yelo. Ang lalaking ito ay hindi masyadong malamig sa kanyang sarili, ngunit naglabas siya ng nakakapanghinayang sword intent. Bigla niyang itinoon ang kanyang mga mata, at lumitaw ang isang nagyayelong liwanag ng espada. Ang malamig na aura mula dito ay yumanig sa puso ng mga ekspertong ito. Parang sinaksak ang kanilang mga kaluluwa. Anong klaseng sword intent? Sino ang taong ito? Isang galaw lang ay napapatingin na ako sa kanya. Maraming mga upper echelon na miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, kabilang ang demigod elders, ang nagulat. Gulan, tama na. Malapit nang lumitaw ang iyong mga tunay na kalaban. Ang nakaasol na matanda ay tumawa ng may pananabik. Ang Exchange Spiritual Hall na ito ay palaging kabilang sa Blue-Eyed Ice Wolf Race. Sa loob ng Misty Spatial World, 4 na natatanging sacred powers of wind lightning ang bumuo ng whirlpool sa hangin sa itaas ng Zhao Feng. Ang Water of Wind Lightning, Wood of Wind Lightning,
Fire of Wind Lightning, at Earth of Wind Lightning ay umiikot ng walang katapusang. Ang Earth of Wind Lightning ay ang pinakamakapal, at ito ay parang alon na patuloy na umiikot. Kasabay nito, ang apat na Sacred Powers of Wind Lightning na ito ay umikot sa Sacred Power Whirlpool ni Zhao Feng bilang isang malalim na layunin na sumanib sa kanila. Weng! Boom! Isang gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa gitna ng Sacred Power Whirlpool at nagradiated ng isang tumatagos na aura. Ang Earth of Wind Lightning ay nagsimulang lumawak at nagbago sa isang gininto ang Sacred Power of Wind Lightning. Ang Metal of Wind Lightning, isang nakakasakit na puwersa na mas malakas pa kaysa sa Fire of Wind Lightning. Nagpakita si Zhao Feng ng isang masayang ekspresyon. Sa sandaling lumitaw ang Metal of Wind Lightning, hindi na napigilan ni Zhao Feng ang kanyang cultivation, at agad siyang nakapasok sa peak stages ng Mystic Light Realm, na kilala rin bilang isang Sacred King sa Continent Zone. Shua! Shua! Maraming mapagkukunan at item na naglalaman ng elemento ng metal ang lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Matagal na niyang inihahanda ang mga mapagkukunang ito para sa Metal of Wind Lightning. Yung kakalabas lang niya ay yung mga lowest graded lang. Weng! Weng! Agad na ipinalibot ni Zhao Feng ang 5 surge ng Wind Lightning Sacred Power upang maabsorb ang elemento ng metal at dagdagan ang Metal of Wind Lightning Sacred Power. Ho! Ang halaga ng Sacred Power ng Metal of Wind Lightning ni Zhao Feng ay tumaas sa napakabilis na bilis, at hindi nagtagal ay nakapantay ito sa iba pang 4 na Sacred Powers ng Wind Lightning. Ang dahilan kung bakit mabilis mabuo ang Metal of Wind Lightning ay dahil pinag-aralan ni Zhao Feng ang puno ng ubas na naglalaman ng elemento ng metal upang madagdagan ang kanyang pangunawa sa metal, kaya ang Metal of Wind Lightning na ito ay hindi kakaiba sa kanya. Madaling makabisado ni Zhao Feng ang Metal of Wind Lightning. Wind Lightning Raging Daliri. Ipinalibot ni Zhao Feng ang Metal of Wind Lightning Sacred Power at itinuro. Isang piercing metal aura ang sumilay sa hangin at bumaril pasulong. Ang Black Destruction Serpent Dragon na nagtatanim sa gilid ay hindi alam na ginagamit ito ni Zhao Feng bilang test subject, at wala na itong anumang oras para umiwas. Whoosh! Isang manipis na gintong liwanag ang tumagos sa braso nito. Napakalakas na ng brat na ito pagkatapos lang na makapasok sa peak stages ng Mystic Light Realm. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay kagagaling lang sa level ng isang demigod, at ang Destruction Dragon body nito ay mas malakas at mas malalim din. Nalampasan na nito ang antas ng isang rank 1 divine body, ngunit tinusok pa rin ito ng daliri ni Zhao Feng. Sa kabutihang palad para sa The Black Destruction Serpent Dragon, ang daliri ni Zhao Feng ay hindi naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, kaya malapit nang gumaling ang pinsala nito. Little Black, pinahihintulutan kitang makabawi sa kultibasyon ng isang rank 1 True God. Nagsalita si Zhao Feng sa sandaling ito. Salamat sa iyo, Master. Ang sama ng loob na nabuo ngayon ay agad na nawala, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi man lang nagalit kay Zhao Feng na tinawag siyang Little Black. Nagtagumpay. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Zhao Feng, at isang gininto ang ripple ng liwanag ang bumungad sa kanyang kaliwang mata. Whoosh! Isang spatial whirlpool ang lumitaw sa himpapawid, at 4 na misty spatial world ang lumitaw. Dahil masyado siyang nakatutok sa paglilinang, ngayon lang napagtanto ni Zhao Feng na natapos na niya ang pagdoble sa misty spatial world. Agad na ibinalik ni Zhao Feng ang lahat ng mga item at buhay na bagay mula sa interspatial na dimensyon pabalik sa misty spatial world. Sa inyong dalawa, inihagis ni Zhao Feng ang isa kina Zhao Wang at Zhao Wan, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglilinang pagkatapos magbigay ng ilang mga utos. Kailangan kong pagsamahin ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa Metal of Wind Lightning. Saka lamang magiging hindi masisira ang metal ng Wind Lightning. Ito ay isang plano na matagal nang inihanda ni Zhao Feng. Teka, paano kung pagsamahin ko ang Fire of Wind Lightning at Metal of Wind Lightning? Isang ideya ang biglang lumitaw sa puso ni Zhao Feng. Ang Fire of Wind Lightning ni Zhao Feng ay naglalaman na ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Kung kaya niyang pagsamahin ang Fire of Wind Lightning at ang Metal of Wind Lightning, anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang lilikha niyan? Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Gayunpaman, sa sandaling ito,
Isang mahinang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang token ng mensahe. Magsisimula na. Si Zhao Feng, na isang taon nang nag-iisa, halos nakalimutan ang tungkol sa kompetisyon para sa Exchange Spiritual Hall. Pagkatapos ng lahat, ang isang labanan laban sa demigods ay walang ibig sabihin sa kanya isang taon na ang nakalipas, pabayaan ngayon. Ang pagtatanim ni Zhao Feng ay tumaas lamang, at nilinang niya ang Metal of Wind Lightning. Ang laban para sa Exchange Spiritual Hall ay magiging parang laro ng bata para sa kanya. Shua. Agad na umalis si Zhao Feng sa Misty Spatial World. Munting kaibigan Zhao, oras na para umalis. Ang mga upper echelon na miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tahimik na naghihintay kay Zhao Feng. Lahat ng regular na miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa ibaba ay tila nakatingin sa isang Diyos. Napuno sila ng pananabik at paggalang.